Picture. Alas 11 na ng gabi nang kami ay magkita-kita dito sa car wash ni Kuya Dennis. Mga ilang buwan na rin ang lumipas nung una ko siyang makilala. Simula noon ay madalas ko na siyang nakakasama sa mga long ride ko. First time ko naman na makakasama si Nick sa ganitong klase na ride. Naalala ko tuloy nang bigla siyang nag-send sa akin ng message sa Facebook at nagtatanong doon sa plano ko. Pagkabigay ko pa ng detalye, G agad eh. Bago kami magsimula sa aming very long ride ay kumain muna si Nick ng hapunan dahil mahaba-haba na rin ang pinadyak niya galing Cainta. Habang kami naman ay nagche-check kung okay na ba ang mga setup namin sa bike. Teka, nakalimutan ko pala magbigay ng panimula. Ito ang kwento ng tatlong siklista na pumadyak ng isang linggo para ikutin ang hilagang bahagi ng Luzon. Ito ang kwento ng nasemplang, ng nagpasimuno ng budol, at ng kalad-karing tao. Sabayan niyo kami na lakbayin ang bulubundukin ng Cordillera gamit ang aming mga bike. Umpisa pa lang ng aming ride ay ganito na agad ang tumambad sa amin. Kaya gusto mo mag-sidewalk? Sige. Kasi may busina ako pwede ako mag-ano. Karaniwan na ang makakita ng mga ganitong eksena sa Valenzuela. Buti, may sidewalk na pwedeng lusutan para iwas delay sa ride. Umpisa pa lang sidewalk agad. Ang unang checkpoint ng aming ride ay ang Salaksak Pass sa Nueva Vizcaya. Makasaysayan rin ang lugar na ito tulad ng Dalton Pass sa Nueva Ecija at Besang Pass sa Ilocos Sur. Nga pala, ang aming very long ride ay kahawig ng North Luzon Loop. Ang pinagkaiba lang ay imbis na iikot kami sa Claveria, Cagayan, ay tatawid kami sa gitnang bahagi ng Cordillera. Una ang Salaksak Pass, pagkatapos ay sa new highest point sa Tinok, Ifugao, tapos lalabas kami ng Besang Pass sa Ilocos Sur. Bali sa Sambales na ang daan namin pabalik ng Maynila para salubungin ang kaibigan namin na sasali sa Olac Shooting sa susunod na linggo. Tuwing pumapadyak kami papuntang Nueva Ecija ay madalas dito kami sa Barangay Buliran sa Plaridel, Bulacan dumaraan. Nga pala, isa rin pala ito sa mga daan papuntang Bustos Dam. Iniwasan kasi namin lagi ang Remedios Highway at ang Plaridel Bypass kasi doon marami kang kasabayan ng mga malalaking sasakyan tulad ng truck at ng bus. Kahit madilim pakiramdam ko, safe. Ewan ko ba, basta safe. Ilang beses na rin ako nakakadaan dyan ng ganyang kadilim eh. At saka isa pa nga pala, kaya rin na maging consistent ang pacing kasi walang mga obstruction o mga gumagalaw na madalas mo lang makikita kapag may araw. Ito, at nadaanan ulit namin kung saan ako na-flatan ng gulong tapos 10 oras pa ng gabi. Kailangan talaga may dala kang spare, toolkit, at saka marunong ka kahit basic troubleshooting. Kasi ang hirap talaga kapag ganitong oras ka inabutan ng aberya. Pagkatapos dumaan sa looban ay ito, nakabalik na kami sa Maharlika Highway at ayun na nga, kasabayan na ulit natin ang mga truck at bus papuntang Nueva Ecija at Cagayan.
Dati, noong pandemic, mga truck lang ang madalas kong nakikita mga biyahe dito ng gabi. Ngayon, ayan, bumabalik na rin uli ang mga provincial buses. Kinakabahan ka ba? Itong sinik, pumagitna na sa amin. Kinakabahan na kasi sa mga dumaraang truck. Medyo mahina kasi dala niyang headlight at saka taillight kaya hindi na siya masyado kita sa dilim. Mas minabuti na yan dumikit sa amin. Minsan sa katagalan ng padyak ay inaaliw mo na lang yung sarili mo. Lalo na kung iniwanan ka na ng kasama mo. Kaso, habang nasa likod pala ako, meron na pala nangyari kay Kuya Dennis. Dito nag-slide? Oh, wait lang. Iyan ako muna. Masama ba laglag? Hindi naman, no? Sa hindi inaasahan, kumulas yung gulong ng bike niya habang pabalik sa kalsada. Ayun, semplang ang ending. Ito huwag lang ano. Nawala lang sa kadena. Sana. Okay. Okay naman. Oops, baka may truck ka. Ingat lang. Okay naman. Sa kabutihan palad, wala namang fracture na natamo si Kuya. Kaso meron siyang galos sa kaliwang balikat at kaliwang binti. Sa ngayon, wala pa naman siyang nararamdaman ng masakit sa kanyang katawan. Ang semplang ni Kuya Dennis, nasundan pa ng flat na gulong ni Nick. Mukhang doon din ata nadali sa kung saan nadulas si Kuya Dennis. Kumaway ba? Huwag kita mo. Hindi. Sa kalsada ba ako? Hindi naman. Hindi. Magla lang ang mga kayo. Kasi this oras ng gabi, syempre kaya kapag may nangyari, sinong unang responde? Sarili lang natin. Buti, tama desisyon ko na magdala ng first aid kit kahit medyo marami na akong dala sa bag. Ba't ang mga gulong nyo? Bakit ang hirap? May ballpen ka dyan? May ballpen ka dyan? Anyway, maano mo basta ito sa may ano. Pagkatapos ng mga nangyari, medyo napapaisip na kami tatlo kung itutuloy pa ba namin yung very long ride. Kumbaga, strike rate na kasi ang susunod, mamaya mas nakakatakot na pala ang mangyayari. Pero pagkatapos mag first aid treatment si Kuya Dennis at magpalit ng gulong si Nick, ay napagdesisyonan namin na ituloy muna ang ride. Ang inaano ko, huwag mangyayari sa akin. Binagalan muna namin ang pacing sa pagpadyak papasok ng Nueva Ecija habang tinitingnan namin ang kondisyon ni Kuya. Kaso parang siya pa din ang nauna sa amin. Ba't ka ganito dito? Eventually, nakarating rin kami sa arko ng Nueva Ecija. Since unang beses parang dito si Nick ay hinayaan muna namin siyang kumuha ng video at pictures saglit. Pagkatapos nito ay tuloy-tuloy na ang aming padyak simula Gapan hanggang Cabanatuan. Isang oras yun ang nakain sa dapat na pagpapadyak dahil sa mga nangyari, kaya kailangan mag-catch up. Pagdating sa arko ng Cabanatuan ay minabuti ko nang yayain sila na kumain ng almusal sa Jollibee. Sa wakas, after 100 kilometers ay makakakain na rin at makakapagpahinga ng mabuti. Ito na rin ang huling kain namin sa fast food. Ang kasunod na ata nung pauwi na kami ng Maynila galing Pampanga. Teka, magto 200 meters lang ako para 100 na. Akala ko ipapasok na yung bike. Morning. Carbon loading. Nagsimula na magparamdam yung nabugbog na binti ni Kuya Dennis. Okay pa naman daw sabi niya, kaya tuloy pa rin. Pero sabi namin, kapag hindi na talaga kaya ay titiglan namin ito. Ang galing no, pinilit pa rin namin mag-ride. Boss, salamat.
Saktong nagpakita na ang haring araw pagkaalis namin ng Jollibee. At hindi namin inaasahan ang ganda ng kabukiran sa Cabanatuan habang patawid kami ng bypass road pa Talavera. Dahil umaga na ay dumarami na ulit ang mga sasakyan na dumadaan sa kalsada. Kaya kailangan na ulit makipagpatintero sa kanila. Si Nick kanina pa yan madaling araw hindi kampante sa hangin ng gulong niya. Kaya sumadya na sa shop para magpahangin ng maayos. Si Kuya Dennis naman tuloy pa rin ang pagpadyak kahit may kumikirot na sa kanyang kaliwang bikti. Sa oras na ito ay papunta na kami sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija. Matagal-tagal na rin yung huling daan ko dito sa Muñoz, mga 2 taon na ata. Ang sarap talaga dumaan dito kasi malilim, gawa ng maraming puno sa gilid ng kalsada. Sana hindi na nila ito putulin gawa ng road widening. Lalo pa kami namangha sa ganda ng mga kapatagan dito sa Nueva Ecija habang papunta na kami sa bayan ng Lupaw. Sakto pa na may ginagawang tulay sa may boundary kaya halos na solo namin ang kalsada. Sa bawat pagpadyak ay nakikita mong papalapit na ng papalapit sa Caraballo Mountains. Kung naririnig nyo yung salubong ng hangin, kaya medyo mahirap pumadyak, pero nawawala yung pagod mo sa mga nakikita mo sa paligid. Sabi, iniwan nyo ako. Bakit nyo ako iniwan? Pagdating sa bayan ay nagpalipas muna kami saglit sa 7-Eleven para makapag-ice compress si Kuya Dennis sa binti. Para sa tinok ba yan, kuya? Warrior! Para sa tinok! Oh! Nagya pa ba tayo kung saan? Baka ka lang nagpapatan na. Ha? Kulang na lang pumuesta ka doon sa araw. Hindi naman tanda ako. Saan ka talaga? Saan ko? Table. Pagkatapos magpahinga ay dumiretso na kami sa border ng Pangasinan sa arko ng Umingan. Nauna nang umalis si Kuya Dennis sa amin dahil binagalan niya muna ang pagpadyak. Dito sa gitna. Bali sumaglit lang kami sa arko ng selfie. Nagsisimula na kasi magparamdam yung init ng araw sa tanghali. Buti, mahangin, kaya hindi masyado nakakalaspag. Yung binibigay ito mamayang gabi. Diretso itong araw to. Marami sa alak. Wag mo na. Puro nakakit naman. Hello, Hita. Hita. Sa bawat pagpadyak ay papalapit na kami sa bayan ng San Nicolas kung saan magsisimula ang tuloy-tuloy na pag-ahon papuntang Maliko. May mga ilang kabataan na rin kaming nakasabay habang tinatawid ang bayan ng Natividad. Dito, halos nasa gilid mo na ang Caraballo. Grabe oh, di ka magsasawa sa tanawin ng mga naglalawakang ilog at bundok. Halos mag-aalas 12 na nang makarating kami sa bayan ng San Nicolas. Dito kami nagtanghalian at namili ng mga kakailanganin bago umahon. Si Nick Ilocano pala kaya nakipagkwentuhan na rin sa mga taga-ron. Yung wala na. Pasanda lang. Norte. San Nicolas. San Nicolas. Ay, San Nicolas? Ay, Ano rin yung lugar? When? San Nicolas, Ilocos.
So bukod sa Coke, kukuha pa ako ng root beer. Mas gusto ba yung RC? Hindi, papatayin ko sarili ko. Pero di naman kailangan na tubig na 5 litro. Pagkatapos kumain at bumili ng mga kailangan ay pumadyak na ulit kami nagbabaka sakaling di abuti ng gabi sa bundok. Sobrang banay na angin pa lang ang sumalubong sa amin pagkalabas ng bayan. Pero sumasabay na rin ang maalinsangang panahon. Nagsimulang magparamdam ang ahon pagkalagpas ng military outpost sa may tulay na ito. Yung ahon sa umpisa ay parang yung mga dinadaanan ko lang sa sumulong papuntang Antipolo. Ang pinagkaiba lang ay ang sobrang init na panahon. Grabe, walang masyadong masilungan. Minsan kailangan mag-counterflow para doon sa anino ng bundok dumaan. Yun. Ayan, sarap. Hangin. Sinik laging nauuna sa amin. Namis ata umahon. Nakakaingit minsan kasi siya nakaka-recover na tapos kami magsisimula pa lang magpahinga. Ayos yung view. Oh. Pagod! Si Nick parang wala lang. Nag-iossi pa. Oo, nakabayo eh. Ha? Nakabayo. Kasi nga. Bullshit na buhay to. Ang tagal na. Every 24 hours na lang. 16 hours na lang. Kasi inuulasan mo kasi. Tara. Nagsisimula na rin magparamdam ang pagod kasi nanggaling na kami sa mahabang patag. Kaya alalay lang muna kami ni Kuya Denny sa pagpadyak. Madalas na kaming tumukod para hindi na rin mapuwersa yung binti ni Kuya. Tingin ko pa isa-isa. Ay, 21 na lang. Buti halos patapos na ang kalsada dito. Nung huling nood ko kasi parang may mga ibang lugar pa ata na sinesemento. Okay. Ngayon mga slow protection na lang ata ang halos na ginagawa. Ito, nagsisimula na magparamdam ang mga matatarik na ahon, madalas nasa 16%. Buti may recovery para hindi malaspag kaagad. Wala ako nakikita. Magnetic Hill Part 3. Papahinga na ako. Sige. Ayan na nga, habang kami ay umaahon ay nakahanap na ng mga kausap si Nick habang naghihintay sa amin. Sino ba nag-isip nito?
Pagpasensyaan nyo na yung mga susunod na video. Sinusulit lang namin ang katahimikan at ang kawalan, kaya nag-concert na kami. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng bike ko. Gusto ko nang bumitaw, pero kumahon pa din ako. Ay, sabay tayo! Gusto namin bumitaw! Ito. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng bike ko. Gusto ko nang bumitaw, pero umaahon pa din ako. Gusto ko nang bumitaw. Siguro naghalo-halo ng gutom at pagod, kaya kung ano na mga pinanggagawa namin. Buti may nakita kaming tindahan along the way. Ayun, pahinga muna at saka kumain ng merienda. Inom? Inom? Gusto ko, beer. Alak. Kopi ako, kopi. Soft drinks. Ay, may pancit canton. Oh, hindi madali to eh. Hindi madali to. Sabi mo mas malala pa sa Baguio. Akala ko mas malala pa sa ano eh. O, mas malala pa sa Baguio. O, yan na yung ano. Akala ko yung malala pa sa ano, yung bungad lang pala ginawa habang lumalayo. Pancit. Ito, may dagat. Ano to, parang kapihan nila Iyan daw. Hindi, pansitan session tayo. Pansitan session. Sino yung sumemplang? Semplang day. Ayan na po. Yung isa nag-aayos ng sigarilyo. Ayan na po, yung isa nag-aayos, yung isa nag-iigib. Hirap ang prangko to si Kuya Dave. Narinig mo, no? Sige, mauna na ako kasi mangiiwan ka din eh. As we sat on the front porch of that old gray house where I Dati, was born. hindi ko talaga gusto umahon sa mga matataas na lugar. Tipong rolling terrain okay na sa akin kapag naglo-long ride. Kaso simula nung isinama ako ng kapwa ko siklista sa may Kabayunan View Deck sa Bulacan, doon ko lang na-realize na madami pala akong na-miss out na view na sa taas mo lang makikita. Kaya ito, kahit hindi pang climbing itong bike ko ay hala, sige pa rin sa pag-ahon kung saan-saan. But don't you ever dream about a life where corn don't grow. He just sat there silent, staring at his favorite coffee cup. Pagkalagpas sa tindahan na pinagpahingaan namin hanggang sa pagtawid ng bundok na ata ang pinaka-highlight ng kalsadang ito. Sunod-sunod na kasi ang mga magagandang tanawin na makikita. Medyo nakakawala rin ang pagod. Medyo lang, kasi halos isang araw na ata kaming gising. Like this whole world is turning slow. Ganda no? And you think you'll find the answer to it all where corn don't grow. Well, let me tell you something. Hard times are real. There's dusty fields no matter where you go. You may change your mind. Those weeds are high where corn don't grow. Sa mga oras na ito, alam na namin na gagabihin na kami ng dating sa tutuluyan namin. Pero okay lang,
Ang importante, na mamanage ni Kuya Dennis yung kumikirot na binti niya habang umaahon. Ang hindi okay, hindi kami nakapag-charge ng ilaw. Ito? Piling ko alam mo kung saan galing yan. Pagkatapos namin daanan itong mga nakakatakot na gumuhong lupa sa tabi ng kalsada ay nagpahinga muna kami at hinintay na makalubog ang araw. Visit. Sarap yung barangay dito. Sabi mo, Jenny, barangay sa bahay ko. Samahan niyo ako. Ito na nga, inaaway na nila ako kasi hindi pa rin tapos ang ahon kahit ginabi na kami. May 100 pa nga. Kulang ko pa lang sa ano, akit yung ganun. $100 na lang na. Ganit. Ito, go! 3? 3 kilometro? Wait, hindi, 2. Hindi namin alam sa mga oras na ito, nasa likod na pala namin ang Sherman tank. Kaya ayun, tuloy-tuloy lang kami sa pag-ahon. Sa wakas, pagkatapos ng halos 20 oras na pagpapadyak ay narating rin namin ang barangay Baliko sa boundary ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Dahil gabi na ay dumiretso na lang kami sa tutuluyan namin na Maliko Country Inn. Medyo nahirapan lang kami sa paghahanap kasi madilim at medyo nakakalito yung mapa ng lugar. Turn back. Dito na. Your destination is on the Wait lang. Yes, mali! Hindi, destination is on the ano na daw. Yes, mali, Nick! Andito. Ayaw talaga ako tigilan ng mga kasama ko na to. Tingnan mo ate. Hindi mo na ako dadalhin sa barangay. May ID kayo, ate? Sige, pasok na po kayo, sir. Saan po pwede yan? Hindi kayo bentang lupa rin. Good evening po. Pag hindi binibenta, bentahan, bibilang ko yan para hindi na kami makita. Oh, so ibig sabihin kung dumating tayo dito, ganun din. Brown out. Gusto ko brown out, pero hindi ko makita. Oo! Hindi ko klase, pinihirap natin. Oh, sabi ko sa inyo 211 ni. Ayaw maniwala sa akin. Siya pa tama ngayon sa ginawa niya. Ay, sige. Eh! Dito na lang namin ilalagay. Sana mula yung bike. Grabe. Pagkatapos ng lahat na pinagsama. Eh, hindi gumagamit ng hot water itong dalawa. Ako, hot water ako. Hindi yung gumagamit ng hot water. Ate, wag niyo napansinin yan. Pwede ko lang pagbilang ako. Dito na ako matutulog. Hindi, doon ka sa loob ng maleta para mainit. Ay, maleta. Labas mo lang yung ulo ngayon pag may o-ordering ka. Ate, nagpa-fog ngayon dito. Ay, hindi. Okay, goods. Ginaw pag ko hinahanap nito. Buhay pa. So, anong masasabi niyo sa... May anak ko, kuya. Anong masasabi niyo sa ride? Ride all you can. Kailangan ng witness yung may valid ID. Mababarangay namin si Mike. Grabe. Di ba kayo natuwa? Konti. yung pumapadyak tayo sa bundok walang Pagkatapos namin mag-ayos ng gamit ay diretso na kami sa hapunan. Hindi na ako nakapag-record pagkatapos nito gawa ng gutom at saka gusto na rin magpahinga. Kaya ayun, diretso na tayo sa mga nangyari kinaumagahan.
Timplahan niya yan. Tara! Morning. Para makapagpahinga pa ng matagal si Kuya Dennis ay nag-decide kami na medyo late na umalis ng Maliko papuntang Lagawe, Ifugao. At susubukan namin makadaan sa Sherman Tank bago bumaba sa bayan ng Santa Fe. Ano basa? Oo, yan. Oh, yun. 19. 19. Accurate yan eh. 19. Baka hindi Ito. accurate. Ito 18. Ayun oh. Oo, 18, no? Umabot po ba ito minsan 13? Ganun. Oh, 12. Oo. January, pumunta kami. January, dos. Naku, grabe. Hindi na natin kayang hindi mag-ano. Kapag ganun eh, pinapa-under kay fireplace. Ah, yun dyan, no? Sige, ingat. Kaya na. Dito. Dick! Dick! Sarap ng tuhod ko. Wala na. Medyo. Pero tol, mas ano na. Malay konti. Mauna kayo para ano. Ay. Boss, saan po yung Sherman Tank? Ah, dito pa. Saan po yung daan? Dito. Sa gilid ng highway, may gate yun. Ah, may gito. Malapit lang po, no? Malapit lang. Sige, oh. At ayun, na-scam na naman kami sa malapit lang ni Manong. Kahit kailan hindi na kami nadala sa mga ganyan. Kaya nung nakita namin na malayo pang ilulusong papunta doon at saka aahunin na naman namin pabalik ay huminto na kami sa may Maliko viewpoint. Okay na ako dito? Ayun, pahirapan ang pabalik kasi may amihan na salubong sa amin. Buti, bago kami tumuloy sa lusong ay napansin namin na nasa bukana lang pala ang memorial ng Salaksak Pass. Kaya ito na lang ang pinuntahan namin. Sorry Nick, napasarabak yung road bike mo sa lubak dyan ah. Ay, sana all. Sa baba? Doon na sa, sige. Okay. Ang Salaksak Pass ay isa sa mga defense triangle ni General Yamashita noong panahon ng World War II. Maraming sundalong Amerikano at Hapon ang nakipaglaban sa lugar na ito at syempre marami ring nadamay ng mga sibilyang Pilipino. Itinayo ang memorial sa lugar na ito kasama na ang nasa Dalton Pass at Besang Pass para ipaalala ang mga libo-libong namatay sa malagim na pangyayari noong panahon na iyon. Isa rin sa naging goal ko ngayong taon na maikot ang 3 mountain passes na ito. At ito na nga, napuntahan ko na ang huli sa aking listahan. Ito na yung bagong daan. Kaya yung tuhod ko, yung pakiramdam ng konti. Meron pa. Pero, Ganda. yan lang to. Luso naman na no? Oo. Kuya Dennis, kaya? Ito na, ang paborito nating lahat pagkatapos ng mahabang pag-ahon, ang paglusong. I got your picture of me and you. Ang napansin ko sa sad na ito ay yung segment na tuloy-tuloy ang paahon tapos matarik.
Ang recovery nasa taas na at yung barangay na nasa kalagitnaan lang. Mukhang mas mahirap nga ito daanan kumpara kung galing kang Pangasinan. Masubukan nga minsan ito pero Dalton Pass naman ang daan. I got your picture, I got your picture. I'd like a million of you over myself. I want a doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up and turning down, I'm turning in, I'm turning right, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. I got your picture, I got your picture. I'd like a million of them around myself. I want the doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up and turning down, I'm turning in, I'm turning right, I'm turning Japanese. Sa pagdating namin sa Santa Fe, Nueva Vizcaya ay aking tatapusin muna ang episode na ito. Sobrang haba na eh. At sa susunod, ikikwento ko naman ang pag-ahon namin sa Lagaway Ifugao hanggang sa highest point ng Philippine Highway System. Salamat sa panonood mga kadaks! Pasensya na, medyo matagal ang editing ng mga episode kasi first time ko mag voice over at saka ang hirap isingit sa oras ko ngayon, lalo na may trabaho. Hayaan muna natin sila dyan mag-picture-picture sa signage ng Santa Fe. Nick! Nick!